A day in the life bilang kabinista sa barko. Joey, anong ulam? Ito, lamutakin mo. Tara, samahan niyo akong lumamon. Makakilala ng mga bagong Mexican na kaibigan at mga bagong kaalaman sa loob ng cruise ship na pinagtatrabahuan ko. Hi, I'm Joey, kabinista sa barko. At ngayon, tapos na ang ating morning service. At napansin ko na parang sumuko na ang ating medyas. Kaya salamat at may mga tip tayo na nakuha at naipon at ibibilin natin yan sa Mexico. Kaya tara, samahan niyo ako. At sa araw na to, nakasabayan natin ang Holland America, ang News Amsterdam nila. Kumusta kaya ang mga crew nila dyan? Balita ko, maganda daw ang bigay ng sahod dyan sa Holland America. Kaya pa-comment naman sa mga crew ng Holland America kung totoo ba yun. Dahil kung hindi, ipapabangga ko to kay Mr. Bean. Ang cute, di ba? At dinaanan ko na rin pala pinakauna kong nakainan na buffet dito sa Mexico. At binisita ang ating kabayan na chef na nagluluto dito. Trabahong malala talaga si chef. Siyempre, pupuntahan na nga natin ang pakay natin dito sa Mexico. Ang Mega. Saan halos lahat ng mga barkong dumadaong dito mula sa Carnival, Royal Caribbean, AIDA, NCL, Virgin, Costa at siyempre ang aming company MSC. Kaya masasabi talaga nating dinadayo to ng ating mga crew na nagtatrabaho sa iba-ibang klaseng cruise ship. Sa mga cruise ship na hindi ko nabanggit, sorry Yana. Kaya kumuha na tayo dito ng sasakyan na paglalagyan ng ating mabibili. Kaya kung mapapansin nyo, halos din ang mga namimili dito ay mga crew. Kasi halos lahat ng mga kailangan nila sa loob ng barko ay nandito na. Daan na nga tayo sa Imperative. Kailangan natin kasi butas na nga talaga. Bumili na tayo ng dalawa kasi malungkot nga naman pag ikaw lang mag-isa. Kaya masasabi kong nandito na nga lahat na pwede nyong bilhin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit dinadayo to ng mga crew. Kahit mga lutong ulam ay pwede mo rin ditong bilhin. May andoks, may mga potato chips, chicken wings, alien na kukuha na ng lechong manok. Ito na ang magiging food trip natin ngayon dito sa Mexico. Ganda naman ni ate. Hawak ka ng kamay. Nangingi pa ng ketchup, hindi naman gagamitin. Sabing ngiti ni ate. May jowa ka na. Hindi, lagay na nga natin to at umalis na tayo dito at nagugutom na rin ako. Bumili na rin tayo ng iba't ibang klaseng snack para sa mga ducks. Yun, sana all ducks. Ducks na para sa mga pato kasi siguradong magsusuka tayo ngayon. At titikman natin ang iba't ibang klaseng alak at beer na meron dito sa Mexico. May tomato flavor, demonyo flavor. Natitikman natin kung masarap nga ba o malalasing nga ba tayo. Kaya dalian na natin at magbayad na tayo. Gumala at maghanap ng tambayan na makakainan natin. Wag mo akong tignan. At marupok-pok ako. Sumuwi kita ng Pinas? Ito na bayad. May iba tayo. Napansin ko nga pala na yung mga bagger nila dito ay matatanda na. Kita niyo yan, napakatanda na pero nagtatrabaho pa. Dahil siguro dito sa Mexico ay hindi sila mahigpit sa mga age limit. Sa mga pwedeng pasukang trabaho. Sa Pinas? Nako, pag ikaw yung matanda na, hindi ka na nila pinagtatrabaho. Nakaka-proud lang kasi kahit gaano sila katanda, makukuha pa rin nilang magtrabaho para sa pamilya nila. Kaya ikaw na nanonood, huwag na natin hayaan na tumanda ang ating mga magulang. Ngayon pa lang, iparamdam na natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. At huwag na natin silang bigyan ng sakit ng ulo. Dahil pag ikaw ang nasa sitwasyon nila, at ikaw naman ang naghahanap buhay para sa inyong pamilya, marirealize mo ang sinasabi nila na hindi pinupulot ang pera. Kaya sa oras na to ay nakahanap na nga tayo ng magandang spot kung saan nakakita tayo ng mga Mexican na nagiinuman at kumakain din dito. At tanong nga rin pala dito, ang chicks, joke lang. Ang barkong pinagtatrabahuan ko, dito inaalok pa tayo ng beer, pero okay lang kasi may dala rin naman tayo. Napakagandang spot to para makakain tayo ng maayos at makainom ng ating mga alak. Ay naayos na natin ang ating mga dapat ayusin. Makakain at nagugutom na rin ako. Kaya tara, chibugan na! Napakalaki nito at hindi natin to kayang ubusin, kaya isi-share natin to sa mga kasama natin dito. Ang sarap lang sa feeling kasi ngayon, tayo na ang nagpapakain sa sarili natin. Sa lahat ng mga nagtatrabaho, i-treat nyo rin minsan ang sarili nyo. Huwag na tayong makisabay sa uso na, ma, anong ulam? Ito, lamutakin mo. Nakakatuwa na kahit na hindi nila ako naiintindihan, parang kaibigan din ang tingin nila sa akin. Di ko alam, siguro dahil lasing na rin sila. Kaya ikaw kaibigan, kung balak mo o gusto mo magbarko, mag-aral ka ng mabuti. At maghanap ng experience sa mga hospitality industry. Kumuha ka ng Seaman's Book, passport, at mag-apply sa iba't ibang klaseng legit agency sa Pilipinas. At sa oras na to, ayaw tayo paalisin kung hindi daw tayo nagbigay ng pera o pagkain. Hindi ko alam kung pulubi o tradisyon ba to dito. Nadali pa ako doon ha. Kaya umalis na ako at binigay ko na lang kung ano ang gusto niya. Baka hindi ko siya matansya, akin chinilasin. Joke lang, good boy tayo eh. Punta na lang tayo dito sa 7-Eleven ng Mexico. Mili ng maiinom na pampalamig, pamparelax ng ulo dahil sa mga nangyari sa atin. Hay, hindi makamove on. Sino naman kasing hindi maiinis, pinakain mo na, binudol ka pa. Pero wait, tara, tignan nga natin tong 7-Eleven dito sa Mexico. Uy, may hotdog, kunin na natin. Makakalasa sa Pinas, oy, kuya, akin yan eh. Pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag ka na makipag-away, para sa bata yan. Meron pa namang mga tinapay dito. At ito na lang kaya, queso jalapeno. Parang dynamite sa Pinas. Kaya binayaran na natin yan dahil chibugan na naman. Para sa akin, mas okay to kaysa sa dynamite sa Pinas. Mas maanghang at maraming keso. Kaya after nyan, kailangan na natin bumalik ng barko ulit. At hindi na nakauwi kung saan kasi nagpupunta. Buti pa si kuya, chill lang. Wow. Pwede pala mag-drive dito kahit nakaubad. At ito na nga ang katotohanan na nandito na tayo, malapit sa ating barko. Pagod na ako maglakad-lakad, kaya sumakay na tayo dito kung saan walang bayad. Pero kailangan mo pa rin magbigay ng tip. At kung makikita nyo, hindi naman ganun kabata ang mga nagdadrive nito. Kaya pang isa or dalawang tao lang ang
pwedeng sumakay. Wala tayong kadate. Di tayo lang mag-isa. Kaya ikaw, kung gusto mo talaga magtrabaho sa loob ng cruise ship, huwag kang nagpapaniwala sa mga backer. Kasi tulad ko, hindi tayo umasa sa ibang tao. Pinag-aralan lang natin ng mabuti at inalam, nag-apply, na-reject, nag-apply ulit, nang paulit-ulit at sabayan mo ng dasal, tiwala sa sarili at pag-aalaga sa iyong katawan. At wait lang, nakauwi na pala ako. Naabutan ko ang aking kakabina na nagising na rin. At kailangan na namin mag-ready at gampanan ang aming trabaho bilang kabinista. Kaya kung umabot ka man sa video na to kaibigan, huwag mo sana akong kalimutang i-follow. At itutuloy natin ang ating kwentuhan sa susunod na paggagala natin. At sa muli, ako nga pala si Joey, ang kabinista barko. At sa muli nating pagkikita, paalam!